Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nagising ako na may pinakamasamang pakiramdam kailanman. Agad kong tinakpan ang bibig ko ng palad at tumakbo patungong banyo at doon muli kong isinuka ang lahat ng laman ng aking tiyan. Pagkatapos ay nagmumug ako ng maayos bago lumabas ng banyo. Nang matapos ako, nagpasya akong maligo dahil pakiramdam ko ay sobrang dumi ko mula sa paulit-ulit na pagsusuka. Lumapit ako sa aparador, kinuha ang tuwalya at mga damit ko at muling bumalik sa banyo. Matapos maligo, medyo gumaan ang pakiramdam ko kaya naisip kong tingnan ang cellphone ko. May ilang mensahe mula kina Martin, Ginoong Ferrer, mga kaibigan ko, at nakakagulat, pati mula kay Ashley. Ngayon kasi, parang masyado siyang malapit sa akin, halos dikit ng dikit. Napakunot ang noo ko at binasa ang lahat ng mensahe bago ko sila isa-isang sinagot. Sa huli, binuksan ko ang mensahe ni Ashley. Tinanong niya kung saan daw ako naroroon. Napairap ako at minabuting huwag na lang siyang sagutin. Pagkatapos ay inilapag ko ang cellphone sa mesita sa tabi ng kama. Habang ginagawa ko iyon, napansin ko ang mga gamot na binili ni Dante para sa akin kahapon. Agad kong naalala ang masasakit niyang salita kagabi kaya't galit kong itinapon ang mga gamot palayo. Walang puso. Hindi ko na siya kakausapin kailanman. Sino ba siya para pagsalitaan ako ng ganoon? Ano bang iniisip niya na sinasadya kong magkasakit para lang gambalain siya at ang pamilya niya? Napakalaking hangal. Bigla akong natigilan nang maramdaman kong may kung anong basa sa palad ko. Pagtingin ko, luha ko na pala iyon. Kailan pa ako nagsimulang umiyak? Umiling ako sa sarili at pinunasan ang mga luha ko, ngunit patuloy silang bumabagsak hanggang sa tuluyan na akong humikbi ng malakas. Walang puso, singhal ko habang umiiyak. Hindi naman ito ang unang beses na may sumigaw o nanakit sa akin, pero hindi ko inasahang si Dante pa ang gagawa niyon, lalo na ngayong may sakit ako. Correction, kami ang pagod dito. Habang ikaw ay mahimbing na natutulog sa kama ng ospital, kami ay gising buong gabi dahil sa iyo at sa iyong kapabayaan. Muling umalingaw sa isip ko ang mga salitang iyon, kaya't lalo akong napaiyak. Kamailan ko lang na-realize na may nararamdaman pala ako para sa kanya, tapos ganito pa ang ginawa niya, mahinahon kong bulong. Pasanin ba ako sa kanya? Oo, dahil sa akin, nag-alala siya at ang pamilya niya. Dahil sa akin, hindi sila nakatulog kagabi. Dahil sa akin, gumasto sila ng pera. Kasalanan ko lahat. Hindi ko na dapat piniling manatili rito. Pero ngayon, hindi na. Uwi na ako sa sarili kong lugar. Oo, iyon ang gagawin ko. Sa isip na iyon, tumayo ako at lumapit sa aparador. Binuksan ko iyon at kinuha ang maleta. Inilapag ko ito sa kama at nagsimulang mag-empake ng mga damit. Habang abala ako, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Dante. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita akong nag-iimpake. Tiningnan ko siya ng masama at ipinagpatuloy ang ginagawa ko. Crystal, ano nang ginagawa mo? Tanong niya at mabilis na lumapit sa akin. Tigilan mo yan, sabi niya habang hinahawakan ang kamay kong nag-aayos ng gamit. Ano nang ginagawa mo? Ibinalik ko ang parehong tanong at tinitigan siya ng matalim. Crystal, itigil mo iyang ginagawa mo, mariin niyang sabi sabay turo sa akin ng kanyang daliri. Bakit? Inis kong tanong at muling ipinagpatuloy ang pag-iimpake. Crystal, huwag kang matigas ang ulo. Tumigil ka na, sabi niya nang may halong galit. Wala kang karapatang utusan ako, mariin kong sagot habang nakahalukip-kip. Crystal, huwag, sabi niya ng mababa ngunit matalim ang tono. Nang makita ko ang anyo niyang puno ng galit, napuno ng luha ang aking mga mata. Bigla namang nagbago ang ekspresyon niya, mula sa galit tungo sa pag-aalala. Lumapit siya sa akin at biglang yakap ako ng mahigpit. Patawad, 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 paulit-ulit niyang sabi habang lalo akong napaiyak. I hate you, umiiyak kong sabi habang mahigpit ding yumakap pabalik. Ikaw ang pinakamasamang taong nakilala ko. Mayabang ka. Walang puso.
Bastos. Parang bato, walang emosyon. Patuloy kong binibitawan ang mga salitang iyon habang hinahaplos naman niya ng marahan ang buhok ko. Iyon lang ba? Biro niyang tanong nang matapos ako, sabay mahinang tawa. Hinampas ko ang dibdib niya at tinitigan siya ng masama. Galit ako sa'yo, madiin kong sabi at muli kong hinarap ang maleta, ngunit bigla niya akong niyakap mula sa likuran. Patawad, Crystal. Talagang patawad. Huwag kang umalis, pakiusap, mahina niyang sabi habang mas hinigpitan ang yakap. Pero dahil sa akin, nag-alala ka at ang pamilya mo, hindi ba? Kaya hayaang umalis ako, sabi ko habang pilit ko makawala. Una sa lahat, hindi lang sila pamilya ko, kundi pamilya mo rin. Pangalawa, humihingi ako ng tawad, mahinahon niyang sagot. Pasensya na kung naging masungit ako. Hindi ko sinasadyang sigawan ka. Pero kagabi, tumanggi kang magpatingin sa doktor. Nang mawalan ka ng malay at makita kong maputla ka at mahina, sobrang natakot ako. Ang makita kang ganoon ay parang tinutusok ang puso ko, Crystal, sabi niya habang hinahaplos ang pisngi ko. Sa tuwing nasasaktan kita, ako rin ang nasasaktan. Sinubukan kong pigilan ang sarili ko, pero hindi ko nagawa. Patawad. Sobrang patawad, at nangangako akong hindi na maulit, dagdag niya sabay hawak sa magkabilang pisngi ko at hinalikan ang noo ko. Sa isang halik lang na iyon, tila sumayaw ang libo-libong paru-paro sa aking tiyan. Ang ganda mo kapag namumula, mahina niyang sabi habang pinupunasan ang mga luha ko. Huwag ka nang umiyak. Hindi bagay sa'yo ang luha, sabi niya nang may ngiti. Tumango ako. Pero naging masungit ka talaga, sabi ko habang sumisinghot at muli siyang humingi ng tawad. Maghahanda ako ng pagkain mo, alok niya, ngunit umiling ako. Crystal, babala niya. Pakiusap, kakasuka ko lang. Hindi ko kaya kumain. Nangangako akong kakain ako mamaya, sabi ko at tumango siya sa pag-unawa. Sige, umupo ka muna sa kama. Ako na ang mag-aayos ng gamit mo, sabi niya ng marahan. Hindi agad kong tugon kaya't matalim niya akong tiningnan. Hindi ka aalis, mariin niyang sabi. Crystal, seryoso ako. Hindi kita palalayasin. Humingi na ako ng tawad at kung kinakailangan, gagawin ko ulit pero hindi kita palalayasin, sabi niyang may diin. Pero dahil sa akin. Crystal, pakiusap. Pamilya mo rin sila. At pasensya na sa mga nasabi ko kahapon. Hindi ko dapat sinabi iyon. Pero huwag kang umalis, pakiusap, taimtim niyang sabi. Napangiti ako ng bahagya, kaya tila nabunutan siya ng tinik. Pinaupo niya ako sa kama at siya naman ay abala sa pagbabalik ng mga gamit ko sa aparador. Diyos ko, ang gwapo ng lalaking ito. Simpleng paglipat lang niya ng mga damit, pero para bang modelo siyang galing sa magasin. Ngayon ko lang napansin, itim ang t-shirt niya at shorts. Mas lalo siyang gumuwapo. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong humaplos sa puso ko habang pinagmamasdan siya. Nilingon ko ang cellphone ko, 11:30 na ng umaga. Uy, hindi ka pumasok sa trabaho, tanong ko. Umiti siya ng maliwanag. Grabe ang ngiti niya. Hindi muna. May sakit ang asawa ko ngayon, kaya mag-aalaga muna ako, biro niya, dahilan upang mamula ako at umiwas ng tingin. Narinig ko siyang tumawa at lalo akong nahiya. Pagkatapos niyang mag-ayos, umupo siya sa tabi ko at mumiti. Natakot ako kagabi, sabi niya sabay tawa. Pasensya na kung natakot kita. Akala ko kasi, magiging maayos ako matapos magpahinga, sagot ko nang may maliit na ngiti. Huwag mo nang ulitin ha, sabi niya. Tumango ako. At isa pa, kahit hindi ko na planong sigawan ka ulit, kung sakaling mangyari iyon, imbes na umalis ka, bugbugin mo muna ako hanggang matauhan ako. Okay, biro niya kaya natawa ako ng malakas. Maniwala ka, plano ko talagang saktan ka sa ospital pa lang, biro ko rin, dahilan para matawa siya. Gutom ka na ba? Tanong niya. Napangiwi ako. Crystal, babala niyang muli. Hindi pa maganda ang pakiramdam ko, reklamo ko. Pero kailangan mong inumin ang gamot mo, sagot niya ng mahinahon. Sige, pero kaunting pagkain lang, sabi ko. Tumango siya at lumabas. Makalipas ang ilang minuto, bumalik siya bitbit ang tray. Sopas na kamatis. Umiti ako at nagsimulang kumain. Sa totoo lang, paborito ko iyon. Pagkatapos, inabot niya sa akin ang gamot at tubig. Umiti ako bilang pasasalamat. Nagkwentuhan kami ng kung ano-ano hanggang sa muli niyang banggitin ang tungkol sa pagkaing kinain ko kahapon.
Sabi ng doktor, may nakain kang hindi malinis. Pero sigurado akong maayos ang pagluluto ni Mama at ng tagaluto natin. At kung nagkamali man sila, bakit ikaw lang ang nagkasakit? So, baka may nakain kang iba, tanong niya. Siguro. Oo, pala. Kumakain ako sa cafeteria sa kolehiyo, sagot ko at bigla kong naalala. Oo nga, doon ako kumain kahapon. Pagkatapos kong kumain, doon na sumakit ang tiyan ko, sabi ko, napakunot ang noo. Pero palagi naman akong kumakain doon at hindi pa ako nagkakasakit dati. Bago ko pa naituloy ang sinasabi ko, tumunog ang cellphone ko. Mensahe iyon mula kay Ginoong Ferrer, nagpapagaling daw siya sa akin. Sinagot ko iyon at aksidenteng nabuksan ang chat ni Ashley. Ashley! Bigla kong naalala na siya ang nag-abot ng pagkain ko kahapon, pati ang tubig na maalat. At sa buong oras na iyon, tila may pilyang ngiti sa labi niya. Kamakailan, masyado siyang malapit sa akin, laging nagyayaya lumabas na hindi naman niya dati ginagawa. At nagsimula ang lahat ng dumalaw si Madison sa aming kolehiyo. Gusto kong mamatay si Dante Razon na asawa sa pinakamasakit na paraan. Pag namatay siya, siguradong babalikan ni Dante ang unang pag-ibig niya, si Madison. Mga salitang sinabi ni Ashley. Alam ba niya kung sino ako? Si Madison ba ang nag-udyok sa kanya? O nagkataon lang ang lahat ng ito? Nanlaki ang mga mata ko sa biglaang pag-unawa, baka nga si Ashley ang may kagagawa ng lahat. Crystal, tawag ni Dante, kumakaway sa harap ng mukha ko. Ano nang iniisip mo? Tingin ko, may alam ako, mahina kong sabi. Ano nang ibig mong sabihin? Tanong niya, mahinahon ang tono. Kahapon, si Ashley ang nag-abot sa akin ng pagkain at tubig. Pero ang tubig, maalat, sagot ko. Ashley? Kunot noon niyang tanong. Kaibigan, sabi ko ng mahina. Sa tingin mo, kaya niyang saktan ka? Hindi ako sigurado. Pero kaya niyang saktan si asawa ni Dante Razon, diretsong sabi ko. Nagtaka siya kaya ipinaliwanag ko ang lahat, ang pagiging obsessed ni Ashley kay Madison, ang mga masamang salitang binitiwan niya laban sa akin, at ang kakaibang kilos niya nitong mga nakaraang araw. Pagkatapos kong magsalita, namutla si Dante at tila hindi makapaniwala. Lumapit siya at bigla akong niyakap ng sobrang higpit. Dante. Hindi ako makahinga, sabi ko kaya agad niya akong binitiwan at hinawakan ang aking mukha. Patawad, patawad. Dahil sa akin, ikaw ang nahihirapan, sabi niya, puno ng pagsisisi. Umiling ako. Hindi mo kasalanan. Kung tama ang hinala ko, si Ashley lang ang dapat sisihin. Huwag mong akuin ang lahat. Pero bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Tanong niya. Hindi ko rin alam, tapat kong sagot. Napailing siya at napabuntong hininga. Sige, patatawarin kita sa pagkakataong ito. Pero simula ngayon, kailangan mong sabihin sa akin ang lahat, maliwanag, sabi niya at tumango ako. Ngayon, ibigay mo sa akin ang numero ni Ashley. Ipapasiyasat ko kay Martin ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya, sabi niya. Ibinigay ko ang numero at tumango siya. Isa pa, sabi niya ng seryoso. Ano yon? Tanong ko. Hindi ka na mag-aaral sa kolehiyong yan. Ililipat kita sa Asia Institute, sabi niya. Nanlaki ang mga mata ko. Ano Dante? Hindi ako lilipat, lalo na roon. Napakamahal doon. At saka, walang problema sa kolehiyo ko. Crystal, pakiusap. Mas ligtas at mas maganda ang mga pasilidad sa Asian Institute, paliwanag niya. Pero hindi pa naman sigurado kung si Ashley nga ang may kasalanan. Hindi makatarungan na lumipat ako dahil lang sa kanya, mariin kong sabi. Crystal, pakinggan mo ako. Kung tama ang hinala natin at alam ni Ashley na asawa kita, pwede niya itong ipakala. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang magiging gulo kapag nalaman ng lahat. Sa Asian Institute, may sapat na seguridad para protektahan ka kung sakaling may mangyari, kalmadong sabi ni Dante. Pero napakamahal niyon, reklamo ko. Crystal, asawa kita. Responsibilidad kitang alagaan. Bilang asawa mo, tungkulin kong siguraduhing ligtas ka at komportable. Kaya huwag mo nang isipin ang gastos, ako na ang bahala, sabi niya, ngunit umiling ako. Dante, hindi. Crystal, pakiusap, putol niya sa akin. Para lang ito sa kaligtasan mo. Alam kong independent ka, pero hayaan mong alagaan kita, pakiusap. Sa tono niyang iyon, hindi ko magawang tumanggi. Sige, pero kalahati ng bayad ako, kalahati ikaw, sabi ko.
Napabuntong hininga siya ngunit tumango. Sige na nga. Mukhang hindi ko talaga kayang manalo sa'yo. Umiti ako. Siyempre, hindi mo kaya, sagot ko sabay kumpas ng buhok na parang artista. Tumawa siya. Saka nga pala, kailan mo ako naging asawa? Tanong ko nang aasar. Noong araw na ikinasal tayo, sagot niya na parang napaka-obvious, dahilan upang matawa ako. Ang tanga mo, sabi ko. Hindi, ikaw ang tanga. Alam kong iba ang ibig mong sabihin, sagot niya sabay tawa. Kung ganoon, aalis na muna ako. Kakausapin ko si Martin. Magpahinga ka, sabi niya nang mailambing at lumabas ng silid. Napangiti ako habang pinagmamasdan ang papalayong anyo niya. Asawa pala talaga. Pagkatapos ng hapunan, lahat ay tumayo at umalis patungo sa kani-kanilang kwarto, maliban sa akin at kay Dante. Pumunta si Dante sa kanyang silid-aralan dahil nais niyang makipag-usap kay Martin, samantalang ako ay nagpasya na maglakad-lakad sa kanyang hardin. Lumabas ako sa pangunahing pintuan at nagtungo sa hardin. Paraiso! Langit, bulong ko habang nararamdaman ang malamig na simoy ng hangin na humahaplos sa aking mukha. Napapalibutan ako ng mga bulaklak at ang liwanag ng buwan ay nagpapaganda pa sa tanawin. Umiti ako, nagyakap ng aking mga bisig sa dibdib at nagsimulang maglakad. Sobrang ganda ng katahimikan, isip ko. Nagpatuloy ako sa paglalakad sa hardin hanggang sa maumay. Bagamat gusto ko nang bumalik sa aking kwarto at magpahinga, napakaganda ng gabing ito kaya nagpasya akong umupo sandali kaysa umalis agad. Lumapit ako sa isang bangko at umupo, ngumiti habang nakaramdam ng kaunting ginhawa sa aking mga binti. Huminga ako ng malalim at tiningnan ang paligid. Parang panaginip ang lahat dito. Isang magandang panaginip. Lalo pang naging makulay at makabuluhan ang aking buhay mula nang makilala o mas maayos sabihin, mula nang ikasal ako kay Dante. Bago ko siya nakilala, simple at payak lang ang buhay ko. Wala akong ginagawa na espesyal at puno ng mga pangarap. Ngayon, nananatili akong isang simpleng babae na may pangarap, ngunit may kaibang katotohanan, ngayon ako ay asawa ng isang bilyonaryo. Mas tama sigurong sabihin, bilyonaryang bagong kasal. Bago ang kasal namin, hindi ko kailanman inakala na magpapakasal ako sa isang bilyonaryo. At saka, bago si Dante, hindi ko talaga iniisip ang pagpapakasal, lalo na pagkatapos kong malaman ang ginawa ng tatay ko sa nanay ko. Alam ko na hindi lahat ng lalaki ay pareho. Ang pagiging tapat ng tatay ko sa nanay ko ay hindi nangangahulugang ganun lahat ng lalaki. May mga lalaki na tunay na nagmamahal at tapat sa kanilang asawa o kasintahan, ngunit natatakot ako na baka ang aking magiging asawa o kasintahan ay katulad din ng tatay ko. Hindi ko alam kung ano ang pinagdaanan ng nanay ko, ngunit sabi ng lola ko, labis siyang nasaktan at halos hindi na maibalik ang dati niyang sigla. Bago pakasalan ang tatay ko, siya ay masayahin, ngunit pagkatapos makasama ang tatay ko, unti-unti siyang nagbago. Mula sa pagiging masiglang babae na gustong sulitin ang bawat sandali, naging tila patay na lamang sa loob. At wala akong balak maging katulad niya. Kaya ganoon ang aking takot sa relasyon. Ngunit kay Dante, iba ang pakiramdam. Iba ang bawat bagay sa kanya. Oo, kaninang umaga ay medyo naging matigas siya sa akin, ngunit bukod doon, siya ay napakabait. Sa kanya, nararamdaman kong masaya at ligtas ako. Pakiramdam ko'y sapat na ang kanyang presensya para maramdaman ang seguridad. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa loob ng ilang buwan, ngunit ngayon, nais ko lang sulitin ang bawat sandali kasama siya. Nais kong lumikha ng mga alaala na walang pagsisisi sa hinaharap kahit na kami magkalayo. May kirot sa aking dibdib kapag iniisip kong hiwalayan kami ni Dante. Sa loob lamang ng ilang buwan, naging sobrang malapit na ako sa kanya at sa kanyang pamilya, kaya ang pag-iisip ng pagkakahiwalay ay nakakaalala. Isang bahagi ng akin ay nais na mamuhay kasama siya magpakailanman, at ang isa pang bahagi ay nais siyang palayain mula sa hindi inaasahang kasal. Alam kong hindi niya sinasabi, ngunit tiyak akong hindi niya gustong ipagpatuloy ang aming kasal. At hindi ko siya masisisi, sino ba ang lalaki na magiging masaya sa pakikipagkasal sa isang estranghero? Wala. Isipin mo, kung maghiwalay kami at siya ay magsimulang makipag-date o magpakasal sa iba, mararamdaman kong saktan at maipagtaksil ng walang dahilan. Hindi pa ako umiibig kay Dante, ngunit unti-unti ay tumitindi ang aking damdamin at alam kong hindi niya maibabalik ang aking nararamdaman. Ginagulo nito ang sitwasyon para sa akin. Sana'y nagkakilala kami sa ibang pagkakataon, ngunit
Tiningnan ko ang buwan na nagniningning sa kanyang liwanag. Napakaganda. Narinig ko ang ubo o mas tama siguro ay pilit na ubo. Tumingala ako sa kanan at nakita si Dante na nakatayo malapit sa akin. Kailan siya dumating? Hi, bati ko na may maliit na ngiti at mumiti rin siya sa akin bago umupo. Alam mo, dapat nasa kwarto ka na sa ganitong oras, sabi niya ng mahigpit. Oh, halika na. Pagod na ako kanina at bukod pa rito, sobrang ganda ng panahon, tugon ko at iniling niya ang ulo bago ngumiti. Ikaw lang ang laging tumatanggi sa mga hiling ko, sabi niya na may tawa. Kasi hindi ka nagre-request, Dante. Lagi kang nag-uutos at pinipilit mo akong gawin ang mga bagay na ayaw ko, kaya kailangan kong ipaglaban ang sarili ko, sagot ko at tumawa siya. Pero dahil gusto kitang protektahan, wika niya sabay kumindat. Namula ako ng kaunti at tumingala sa ibang direksyon. Lumipas ang 5 minuto ng katahimikan bago nakatanggap si Dante ng mensahe. Nang makita niya ito, agad na nagbago ang kanyang mukha mula sa payapa tungo sa pag-aalala at galit. Anong nangyari? Tanong ko habang nakataas ang kilay. Tumingin siya sa akin bago lumingon. Pagkatapos ay tiningnan niya ako ng ilang sandali. May punto ka, sabi niya, nakatingin sa malayo. Ha? Nagulat ako, hindi maintindihan ang sinabi niya at nakita ang tila pagsisisi sa kanyang mukha. Dante, ano nang nangyari? Tanong ko muli at hinawakan ang kanyang palad. Tama ka tungkol kay Ashley. Totoo, may ginawa siya sa pagkain mo, sabi niya, hinihintay ang reaksyon ko. Ngunit hindi ako nagulat, sa katunayan, inaasahan ko na iyon ang ginawa ni Ashley, kaya ang kumpirmasyon ni Dante ay hindi na nakakagulat. Hindi ka ba nagulat? Tanong niya, nakataas ang kilay. Inaasahan ko ito, sagot ko at umiling. Pasensya na, bulong niya, ngunit iniling ko. Huwag kang magsisi, Dante. Hindi ito kasalanan mo, sabi ko, ngunit nanatili siyang maisama ng loob. Ngunit, tinrato kita ng hindi tama kahit hindi ito ganap na kasalanan mo, wika niya. Dante, ano man ang nangyari kanina ay dahil sa pag-aalaga mo at tapos na yon. Hindi na ako galit, kaya huwag mo nang sisihin ang sarili mo, sagot ko at tumango siya, ngunit halatang nalulungkot. Dante, tawag ko sa kanya sa mahigpit na tono at napangiti siya ng kaunti. Napaka-mature mo sa edad mo, alam mo ba yon? Tanong niya at tumango ako ng may pride. Mumiti siya at rinalo ang buhok ko at mumiti rin ako sa kanya. Gusto mo bang marinig ang buong kwento? Tanong niya ng malumanay. Tumango ako. Tama ang sinabi mo tungkol kay Ashley. Isa siyang malaking tagahanga ni Madison at palaging nais akong mapasama sa kanya. Nang malaman niya sa araw ng aming kasal na ako ang ikakasal mo at hindi si Madison, biglang naging mas aktibo siya sa Twitter, paliwanag niya. Nagsulat siya ng mga nakakainis na bagay tungkol sa akin at nagbigay ng banta sa panggagahasa at kamatayan, dagdag niya, habang nagdilim ang mukha sa galit. Ang araw na naroon si Madison sa iyong kolehiyo, malamang narinig ni Ashley ang pag-uusap niyo dahil may footage na nakita siyang umalis 5 minuto matapos kang umalis. Ngunit wala ng karagdagang footage. Bagamat hindi siya nakipag-ugnayan kay Madison o sa sinumang malapit sa kanya, nakita siyang nagtatamper sa pagkain mo sa cafeteria. Ngunit hindi malinaw kung ano mismo ang ginawa niya, paliwanag ni Dante. Minsan talaga, hindi ko maintindihan kung paano kayang lampasan ng ilang tagahanga ang hangganan dahil lang hindi nangyari ang gusto nila. Crystal, bigla niyang niyakap ang balikat ko para kunin muli ang atensyon ko. Saan ka napadpad sa isip mo? Tanong niya. Umiling ako. Anong gagawin mo kay Ashley ngayon? Tanong ko ng mahinahon. Ang ginawa niya ay kasuklam-suklam at karapat-dapat siyang parusahan, sagot niya ng galit. Pero kung makukulong siya, maaaring mabunyag ang pagkakakilanlan ko at ang kanyang krimen. Paano kung gawin niya iyon sa galit? Tanong ko, bahagyang natatakot. Hindi ko alam. Hahanap tayo ng paraan, sagot niya. Tahimik ulit kami sandali. Isang tanong ang paulit-ulit na pumapasok sa isip ko, ngunit hindi ko alam kung paano itatanong. Crystal, niyakap niya muli ang balikat ko. Wala. Wala naman, sabi ko at natahimik. Alam mo, pwede mong ibahagi sa akin ang mga problema mo, di ba? Tanong niya. Tumango ako at nagpasiya ng itanong. May tanong lang ako, bulong ko. Sige, itanong mo, wika niya, hinihikayat ako ng ngiti. Bakit hindi ibinubunyag ng pamilya ni Madison ang pagkakakilanlan ko? Hindi ko naman gusto, pero bakit hindi nila ginagamit laban sa atin? Madali nilang magagawa iyon para makapaghiganti, tanong ko, medyo nag-aalala.
Hindi nila binubunyag dahil tuloy-tuloy na nilang nawawala ang lahat. Kung susubukan nilang ibunyag, mabilis kaming kikilos at hindi sila makakasurvive. Sa ganitong paraan, sinusubukan pa rin nilang makabawi at isang pagkakamali lang ay may mabigat na kapalit, paliwanag ni Dante. At si Madison, tanong ko, nakataas ang kilay. Noong sikat pa siya, oo, ngunit ngayon hindi na ganoon. Ang pagkakasal ko sa iyo imbes na sa kanya ay parang cherry on top sa lahat. Ilang araw lang siyang nakakuha ng hype matapos ang kasal namin, ngunit tuluyang nawala. Nawawala na siya, at kung ibubunyag niya ang pagkakakilanlan mo, pansamantalang sikat lang siya, ngunit ikukumpara siya sa iyo ng media, at iyon na ang magiging huling palo sa kanyang karera, paliwanag niya. Ano nang ikukumpara nila? Mas maganda naman siya. Lahat siya papupurihin, sabi ko at tumawa. Narinig mo na ba ang tungkol sa cosmetic surgery? Tanong niya. Ginawa niya iyon? Gulat ko. Oo, iyon ang dahilan kung bakit palaging perpekto ang anyo niya. Maraming tao ang galit sa ugali niya at handang sirain siya dahil doon. Samantala, natural ang ganda mo, paliwanag niya na may ngiti. Namula ako sa kanyang sinabi. Pero paano kung ibunyag ni Ashley? Walang dahilan para hindi niya gawin iyon, sabi ko, muling natatakot. Si Ashley ang iisang exception sa ngayon. Kahit ako, hindi ko alam kung ano ang gagawin, sagot niya. Hindi natin pwedeng iwan siya matapos ang ginawa niya. Hindi rin natin alam kung anong gagawin niya sa galit, sabi niya. Pwede naman nating patawarin siya sa pagkakataong ito at bantayan lang ang bawat kilos niya. Magiging ligtas pa rin ako at mananatiling nakatago, sagot ko. Crystal, hindi ko pwedeng iwan siya. Huwag kang mag-alala. Si Martin ay nag-iimbestiga na sa nakaraan niya at may history siya sa droga at iba pang iskandalo. Posibleng makulong siya sa ibang krimen kung hindi sa ginawa niya sa'yo, paliwanag niya. Kung iyon ang plano, kailangan nating maging maingat, wika ko. Matapos ang ilang sandali, nagpa siya kaming bumalik sa aming mga kwarto. Habang naglalakad, nadulas ako sa isang bagay. Ngunit bago ako mahulog, hinawakan ako ni Dante at hinila palapit sa kanya. Napahinga ako sa gulat. Sobrang lapit namin sa isa't isa, halos magkadikit ang aming ilong. Nagtagal kami sa pagtitig sa isa't isa, nakalimot sa paligid. Sa biglang pagkilos, inilagay ni Dante ang kanyang kamay sa aking baywang, at isa pa sa kanyang kamay ang dumikit sa aking pisngi, pinapakita ang pagmamahal at proteksyon. Hininga namin ay mabigat sa lapit na iyon. Biglang isinara ni Dante ang kanyang mga mata at dahan-dahang lumapit sa aking mga labi. At ako rin, isinara ko ang mga mata at lumapit sa kanya. At iyon na. Nadama ko ang lalaking pinapahalagahan ko. Ang lalaking naging pinakamagandang panaginip ko. Ang lalaking pinagkakatiwalaan ko ng lubos. Sandali lang kami natahimik, pinaparamdam ang bawat pagdampi, hanggang sa dahan-dahang nagsimula siyang halikan ako ng malumanay at puno ng pagmamahal. Mahiwaga. Ito ang aking unang halik mula sa lalaking nagiging lahat sa akin. Sa ilalim ng buwan, bituin at napapaligiran ng bulaklak at malamig na simoy ng hangin. Perfect. Matapos ang halik, hinawakan niya ang aking noo sa kanya at nanatiling tahimik. Kaligayahan. Sa susunod na kabanata, haharapin ni Crystal ang tensyon sa pagitan nila ni Dante at susubukang ayusin ang kanilang alitan. Kasabay nito, may malaking sorpresa o aberya sa pamilya ang magpapatindi sa emosyonal na sitwasyon. Kaya abangan natin,